Hello, magandang araw sa inyong lahat mga kababayan ko. So meron ditong update si Fujinius, no? Si Fujinius. Yung regarding kay ano, at the same time si Sir Norman Mangusin nag-upload din ng kanyang ng kanyang video. Siguro para hindi siya makalimutan nag-upload siya ng video. So dito muna tayo sa update ni Fujinius. Sabi dito, the Philippine Statistics Authority system now shows the entry Marcos Francis Leo marked as cancelled. While the primary birth record Mangusin Norman Antonio remains active. Cancelled na pala. This means the official civil registry recognizes Mangusin Norman Antonio, not Francis Leo Marcos. When the PSA database itself cancels a name, that is no longer rumor or speculation. It is an official government record. The next step is clear. Department of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines must be cancelled to review this. If the PSA record reflects a cancelled identity, the DFA must ensure that no passport or official travel documents exist under that cancelled name. Public records matter, accountability matters. So, sa DFA na lang pala. Ayan o, cancelled na pala eh. Yung Tarangan Western Samar, document subtype. Ayan o. Antonio Remedios Baking. Bulacan, Bulacan. Tarangan Western Samar, mail. Cancelled. Cancelled na pala. Cancelled na pala yung ano ni Sir Norman Mangusin. O anong pinagsasabi nito na sinabi ng korte na ano, ito na yung sinasabi namin. Yung gustong yung gustong makarinig nung ano namin, ng analysis namin. Pero may nagsasabi eh. Yung anyway, yung ano, kayo na lang bahalang humusga doon sa analysis namin diyan. Ilalagay ko yung link, no. Sinasabi talaga ng korte do sa anti-alias na kaso niya, kasi yung illegal use of alias na kaso niya. Tandaan nyo, uulitin ko ha, hindi pinag-uusapan sa illegal use of alias kung ano yung tunay mong pangalan, hindi yun ang main issue. Ang issue sa illegal use of alias, kung ginagamit mo ba yung alias mo sa illegal transactions or sa transactions ng illegal. 'Di ba? Kaya nga illegal use of alias eh. Walang kinalaman do yung real identity mo. At nakalagay dun sa do sa ruling nun, panoorin nyo ha kung para interesado kayo, para malinawan kayo. Yung kasi sinabay namin eh. Habang binabasa ni FLM yung resulta nung kanyang anti-alias, sinasabayan namin. Ang problema si FLM, may ini-skip siyang part. May ini-skip siyang part dun sa ruling na hindi niya binabasa. Yung ini-skip niyang part, sinasabi ng korte dun, kasi pinasalita yung nanay niya dun eh. Pati yung I think registrar yata ng ng Tarangan Samar. Ito yung mismo. Registrar ng Tarangan Samar yung yung excuse me. Yung pinapasalita do sa korte. Nagkokontrahan silang dalawa ni Nanang Remy. Kasi eventually, inamin din ni Nanang Remy na nirehistro niya ito, yung sa Bulacan-Bulacan. Panoorin nyo yun ha. I do suggest panoorin nyo. Kasi pagka in-explain ko dito, uulitin na naman eh. Magandang panoorin nyo. Nasa baba yung link nung yung pinag-uusapan namin yan. Sabay kaming nagbabasa ni FLM nung documents, kasi niyayabang niya yun eh. Andito na yung desisyon ng anti-alias, tapos binabasa niya ganyan, may ini-skip siyang mga part. Then nakalagay doon sa ruling na sinasabi na spurious talaga itong Marcos Francis Leo Antonio na to.
So, canceled na pala siya. Now, doon sa pangalawang issue naman, doon sa passport niya, ito kasi, place of birth nito, Tarangan, Western Samar eh. Yung ano niya, yung sa passport niya, nakalagay kasi doon, Baguio City. Meron kasing birth certificate na Francis Leo Marcos na nakalagay sa Baguio City. Yun talaga, hindi nakarehistro yun sa PSA. Kaya nga nagtataka kami, paano siya nagkaroon ng passport na nirenew kung itong FLM niyang birth certificate ay late registration lang na itong mga ilang taon lang na nakaraan. Yung regarding doon, may debate kaming dalawa ni Ferdinand Baarde. Si Ferdinand Baarde yung Junggong yon na page na supporter. Nag-debate kami noon regarding naman doon sa passport ni FLM. Hindi niya masagot yon. Kasi nga merong nilabas ang nagpa-imbestiga ng NBI noon na yung Francis Leo Marcos hindi talaga nakikita sa PSA yan. Kahit anong kuha niya kasi fake yung birth certificate na yon. Ito, yung tinutukoy kong fake na birth certificate na yon, yung Baguio City siya pinanganak ha. Kasi may ganun eh. Ni-late register, birth certificate talaga siya na Baguio City siya pinanganak. Na yun yung pinang-apply niya ng passport na nirenew. Then ito, recently lang ito, nilakad nila ito eh. Ito yan oh. Paparinig ko sa inyo ha. Ito ay kay Boss Makmak Pablo. May nag-leak na audio niyan eh. Ayan oh. Pakinggan nyo to. Ito ay kay Sir Makmak Pablo eh. Ito yung time na nire-retoke nila yan. Nag-leak yung audio na yan eh. Tama ha? Ito ay 4 years ago in-upload. October 18, 2021. O, pakinggan nyo to mga men ha. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yun lahat yun. Basta 91 para tama. Kasi Tama. late registered siya ng 91. 91, okay po. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yun lahat yun. Basta 91 para tama. Kasi Tama, nire-retoke nila. Inuutusan niya si Sardong Batalan na i-late register daw. Ito ay 2021 ito eh. So kung 2021 ito, paano siya nakapag-apply ng passport na ginamit niya nung pumupunta siya ng Japan? At kaya nga pag pinakita mo yung passport niya, Baguio City eh. Kasi yung birth certificate na ginamit doon, fake. Panoorin nyo ha, nasa debate namin dalawa ni Attorney Baarde yun. Yung ano na yun, yung kaso na, ilalagay ko rin yung link sa baba. Regarding do sa fake identity ni FLM. formatos palapit na ng 95 pare. Sige mo, sige po. 5 taong formatos. 5 taong comatose na. Pwede rin siguro. Mas maganda. 19. Tama? Ibig sabihin talagang pinipeke nila kasi namimili si FLM ng kung anong taon ire-register eh. Hindi pwede yun, di ba? Alang 1986, 85? Para mas maganda. Kaya na yun. 85. Late, ilang taon na pagkitan ba? Sige. Pwede Late naman. registered noong 1985. Nung una, 1991 dapat, ngayon, binago niya. 1985. Sige, ganun na lang. Kaya na lang. Para mas, para mawala ng klaro. Tsaka yun, baguhin natin yung middle name mo. Middle name ng nanang. Backing lang. Babaguhin pati middle name niya. Baking daw. Ayun. Di ba? Alam mo, come on. Di tatagal, ilalabas din ang katotohanan dito eh. Now, DFA na lang. So, canceled na pala itong birth certificate. Doon sa DFA, kailangan nilang maayos. Di ba? Oh, yari na, men. Tapos na to sa... Kaya lang, walang ang PSA eh.
sulat. Kailangan malaman ng PSA na yung pinang-apply sa kanila doon na Francis Leo Marcos na Baguio City ang details ay fake. Na-discuss ko yun. Wala na akong kasi nireformat ko na tong computer ko eh. Nasa debate namin yun, pinresent ko kay Attorney Baarde. Paki-check yung link sa baba ha para mapanood nyo. Grabe Ngayon naglalabasan na yung mga balita na ganyan. Tapos ngayon, alam niyo na ang ating bida nag-upload kahapon ng nag-upload ng video. Siguro para hindi siya makalimutan Panoorin nga natin 'to. Nakalagay pa dyan automatic recap ng YT, nilagyan ko lang ng sounds. Pero baka tayo ma-copyright sa bagay. Maraming salamat po sa lahat ng supporter ko, especially mga namin sa mga Mare. Ito, yung mga supporter mo na yan, feeling ko wala na yung mga yan Matagal na ito Ito panahon pa to ng FFCI Tsaka birthday mo pa yan no? Feeling ko wala na itong mga to, men. Yung mga supporter mo na to. Supporter ko, especially mga namin sa mga Mare. Thank you very much sa inyo. Sa inyong lahat, Amber. Basta sa inyong lahat, dito naman. Yan pinapakita yung mga pictures kasama si Amy Marcos, si Imelda. Ito lang ha. Granting na matagal ka nang kilala nitong mga to or kamag-anak ka nitong mga to, dapat hindi lang yan ang picture mo Dapat may picture ka dyan nung bata ka. 'Di ba? Kasi ito mga pinapakita mong picture na to, mga one time mo lang nakasama itong mga to. Patuloy po ang lalaban para sa pagpapatuloy niyo po lahat ng aming mga nasimulan, lalo na siyempre yung pagtulong. At Tsaka yung if ever man paulit-ulit yung mga picture mo na lagi nakaputi ka Amerikana, wala kang photographer talaga. para naman masabi ko na kayo magkakaroon ng pagmamahal at pag-support. For the meantime, magtsaga-tsaga muna kayo sa mga upload na lang. Magtyaga-tyaga daw muna kayo sa upload na lang. Siyempre, Ito yung time na nag-shoot ng ng Francis Leo Marcos the movie. Ang gumanap sa kanya si Rafael Rosel. Ito yung gumanap na FLM. Gusto niyo makita ang trailer niyan? Bawal 'Di ba? PM kayo sa akin, mapakita kong trailer niyan. Ang ganda nga ng pagkakagawa niya trailer ng FLM movie. Totoo 'yun. Nagpa-shoot talaga siya, kaya lang nagkaroon ng trouble 'yon kasi pag-involve pala ang mga Marcos, kailangan mag-apply ka ng permit sa Maharlika office yata, something like that. Yung office ni Imelda, pinatigil yun kaya hindi na palabas ito Maring Milda, at yan, nakuhanan si Bong Nebriha na baka mamaya sabi mo kababata mo yan hindi ko na maalala. Di ba? Yung mga yan ang mga ginagamit niya ngayon sa sa Pero alam niyo, pagpapakumbinsi no? lahat ng mga nandyan sa contact sa amin sa inyo. Mabuhay kayo sa maraming salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos at pagpalain tayo ng ating Ito, katulad nito si Fortuna Barba. May picture ka na ganyan. Kung ikaw talaga ay tunay na nag-alaga sa'yo, kasi yun ang pinalalabas mo nag-alaga sa'yo yan dapat hindi lang yan ang picture mo dyan.
Marami pa dapat. Hindi lang yan ang picture mo diyan dapat. Tandaan nyo, pati si Chief Justice Puno, nakasama niya. Ganyang kalupit si idol natin, matagal na ito eh. Pati si Glenn Chong. 'Di ba? Kayo, boto nyo senador ito si Glenn Chong, tumakbo senador dati. Ano, may picture kasama si Neil Arce, kababata niya na daw. Naksi mga Pati pa ba naman itong screenshot ng telepono mo, sir? May messenger pa, oh. Ito kasama ito yung Bet Lopez de Leon yata eh. Ito yata yun eh. Yung sinasabi niyang taga-bili niya daw ng bigas. Ito yon. Ito yung time. Ganito ang nangyari eh. Special Ops itong ginawa nila. Black Ops. Napapansin nyo, parehas ang damit ni Rafael Rosel at ni FLM. Kasi ito, I think, Inaris Stadium ba to? Kasi nung time na yan, birthday ni Imelda Marcos niyan. Ang ginawa nila, parang inambush nila si Imelda ng shooting. Kasi dahil parehas ang parehas ang damit nila. Ito kasi gumaganap na FLM eh. Sige na nga, pakita ko ng trailer. Baka bawal eh. Sa trailer kasi, diyan nangyari yun, nag-shoot sila na on the spot nila si Imelda na nakaisali doon sa shooting. Ang role na FLM siya, kaya pareha sila ng damit. Pareha sila naka-Fred Perry. Nagigets nyo na? Ito yung time na yung birthday to ni Imelda, sinabay nila yung shooting ng biography ni FLM dyan. Para talagang palabasin na may kinalaman siya sa mga Marcos. Yan o. Tamo, pati yung salamin, 'di ba? Pareha silang may salamin sa ulo. Kasi nga pareha silang ito yung gaganap na FLM sa movie eh. Tapos siya si FLM. Ano kaya ang feeling ni Rafael Rosel ngayon, no? Ito yung yung kay Corina. Ito daw yung yung opisina niya, no? Opisina na walang computer. Ito yung kasama niya si Bongbong. Wala ka na ba picture na kasama si Bongbong, men? Palaging yan yung pinapakita niya eh. Diba? Well, nasa sa inyong kamay pa rin kung mako-convince kayo sa taong to, mga kababayan. So, yan lang ang pag-uusapan natin. Ano ba ang tingin nyo? Naging effective ba itong itong pag-upload ni Sir FLM ng bago niyang videos? Wala naman, no? 8 hours ago, 2,000 lang ang nanood. Parang katulad na lang ito ng video ko eh. 'Di ba? Parehas na lang tayo ng status, men. So, yan lang po muna, no? Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.